Shout out nga pala kay Marco Montero. Nag-comment siya sa ating YouTube channel na gusto niya daw mag-aral ng Certificate 3 in Disability. At tinatanong niya, habang nag-schooling daw ba, pwede na daw ba siyang ma-hire as Disability Support Worker? Yes! Ang sagot dyan ay pwede kayong magtrabaho as support worker kahit na wala pa kayong Certificate 3 in Disability or mag-i-enroll pa lang kayo. Depende yan sa company na apply nyo. Kagaya kami, meron kaming sariling company, M360. Mas prefer ko yung walang experience, yung i-guide ko. Marami kaming mga staff na student visa na wala namang certification, wala pang experience. Pinapakuha lang namin sila ng first aid training. Magkano lang naman yung first aid training? Siguro mga $120. So, murang-mura na. Tapos, ako ang mismo, personally, nagtitrain sa kanila. Mas gusto ko kasi yung walang experience para yung the way I work, kung paano ko i-deal yung client, yung customer, yun yung gusto kong mangyari. Kumbaga yung way ko. Mahirap kasi kumuha ng may experience na especially sa disability para magtrabaho as disability support worker kasi mas marunong pa sila sa'yo. Kumbaga, halimbawa may pinagawa kang trabaho tapos gagawin nila pag nakaharap ka. Pero kapag nakatalikod ka, hindi naman nila ginagawa. Ngayon maririnig mo na lang nagrereklamo yung customer na hindi sila happy. So mahirap. Kaya ako mas prefer ko na i-hire yung walang experience, wala pang certification, kahit start fresh from the Philippines, mas gusto kong hina-hire yun. Basta ang pinaka-importante, meron kang driver's license. Meron din naman kaming spare car dito. Bali, ang sasakyan dito sa bahay ay 3. So, kapag kailangan ng sasakyan ng support worker namin, basta kaya niyang i-drive, so minsan ipinapahiram ko yung sasakyan namin. So, kung ikaw ay galing sa Pilipinas, Marco Montero, bago ka pumunta dito sa Australia, I suggest kunin mo yung driver's license mo na dyan sa Pilipinas. Pwede mo naman gamitin yung driver's license mo dito sa Australia as temporarily. Tapos kapag nandito ka na, talagang kabisado mo na yung mga daan dito, mga rules and regulations sa pagdadrive, ay saka mo ipa-change, mag-exam ka ng driver's license dito sa Australia. So ayan lang, sana nasagot natin ang ating mga katanungan. Sana itong mga video na ginagawa natin ay i-share nyo at ibahagi sa mga kababayan natin para matulungan din natin sila, mabigyan natin ng mga idea para kung gusto nilang makapunta dito sa Australia ay mayroon silang kaalaman na natututunan sa ating YouTube channel. So hanggang dyan lang, maraming salamat Marco Montero. Paki-comment nga pala kung taga saan ka dyan sa Pilipinas. At saka kung kailan mo balak pumunta dito sa Australia at kung saang state ba, kung sa Sydney, andito kami sa Sydney ngayon.